Isipin mo na lang na ang universo sa paligid natin ay hindi talaga tahimik. Lagi siyang nagsasalita pero hindi natin laging naiintindihan ang naririnig natin. Dandang radyoteleskopyo sa mundo ang 24 na oras na nag-scan ng kalawakan para humanap ng mga signal na hindi alam ang pinagmulan. Karamihan sa mga ito ay likas na mga pangyayari pero minsan may mga datos na lumalabas na nagpapalito sa mga siyentipiko. Pinakakapanabik, may mga signal na galing sa napakalalayong galaksya na inabot ng bilyon-bilyong taon ng liwanag bago makarating sa daigdig. Karaniwan ba ang mga prosesong ito sa kalawakan o may hindi pa tayong may paliwanag? Kakaunti lang ang nakakaalam, pero sa totoo, hindi tahimik ang universo. Hindi lang isang beses na itala ng mga siyentipiko ang iba't ibang kakaibang signal na nagmumula sa kailaliman ng kalawakan. Alam natin ang pinagmulan ng ilan, pero ang iba ay misteryo pa rin. Ang NASA ay 24 na oras na nagmamasid sa kalawakan, itinatala ang lahat ng signal na hindi alam ang pinagbulan. Ang mahalaga, hindi sila magdulot ng banta sa ating planeta. Dapat pansinin na ang pangunahing focus ng NASA sa kanilang pagmamasid ay sa mga signal na sa teorya ay maaring nagmumula sa mga sibilisasyong dayuhan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang signal mula sa galaksya na siyam na bilyong liwanag taon ang layo sa atin. Ano ang likas na katangian ng tuklas na ito? Ano ang kahulugan nito para sa atin? Para maitala ang signal mula sa kalawakan, gumagamit sila ng espesyal na radioteleskopyo. Kahit ang pinakamaliit na ingay ay hindi nakakalusot sa mga ganitong aparato. Kailangan natin ng mga ganitong kadamitan dahil hindi kayang ma-detect ng tao ang lahat ng signal mula sa kalawakan o matukoy ang pinagmulan ng mga ito nang walang espesyal na kagamitan. Ang makabagong teknolohiya ay nagbibigay daan upang ma-monitor at may kumpara natin ang iba't ibang frequency 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo sa mga naitalang radio signal at ilagay ang mga ito sa isang pinagsamang signal database mula sa kalawakan. Tandaan, kilala na natin ang pinagmulan ng karamihan sa signal. Kadalasan, galing ang mga ito sa pamilyar na bahagi ng kalawakan at alam natin paano sila nabuo. Minsan, may mga signal tayong natatanggap na hindi ganon kadaling maintindihan. Matagal ang proseso, pero sa huli, natutuklasan din natin ang kanilang pinagmulan. Bihira man, may natatanggap tayong signal na may techno-signal, techno-signature at techno-marker. Ito ay mga frequency na papahiwatig ng technological na intervention. Noong Enero 2023 matagumpay na natuklasan ng mga siyentipiko mula Canada at India ang pinakamalayong signal sa kalawakan. Hindi lang basta signal ito, kundi signal ng neutral na atomikong hydrogen. Tulad ng alam natin, ang hydrogen ay isang napakahalagang elemento para sa universo at ito ay nagsisilbing parang tagapagtayo ng kalawakan. Dahil ito ang pinakamalalayong signal ng hydrogen, makakatulong ito sa atin na malaman kung ano ang itsura ng universo mga 8 bilyong taon na ang nakalipas. Ganon katagal ang lumipas mula nang mabuo ang signal hanggang sa ito ay natuklasan. Nagawa ito gamit ang isang higanteng radioteleskopyong pangmetrong alon na matatagpuan sa India. At ito ay isang tunay na natatanging tuklas dahil kadalasan ang haba ng mga natatanggap na signal ng ganitong uri ay mas maikli. Naging posible ang pagtuklas ng ganitong signal dahil sa gravitational lensing. Dahil dito, nagagawa nating makita kung aling mga bagay sa kalawakan ang mas malayo kaysa sa iba. Dahil habang lumalayo, ang anyo ay nagiging mas baluktot o mas distorted. Ganon din ang nangyari sa signal na halos 9 bilyong taon na ang tanda.
lalong lumakas ang lakas nito dahil sa epekto. Mula rito, lumalabas na parehong maaring maapektuhan ng epekto ng gravitational lensing ang liwanag at mga radio wave. Binigyang diin ni Arnab Chakraborty, isang Canadian scientist at isa sa mga nakadiskubre ng pinakamalayong radio signal, ang kahalagahan ng tuklas na ito. Iba't ibang uri ng radio signal ang meron sa isang galaxy. Sa lahat ng panahong ito, kaya lamang nating masagap ang signal mula sa isang galaksyang humigit kumulang 10 beses na mas malapit. Malaki ang naging hadlang nito sa ating kaalaman. Ngayon, tiyak na natin na naaapektuhan ng gravitational lensing ang mga radio wave. Kaya mas uunlad ang ating pananaliksik at magagawa nating pag-aralan ang mas malalayong bahagi ng universo. Walang duda, matagal ang prosesong ito dahil alam ninyong hindi agad dumarating ang mga signal, hindi sa isang araw o kahit isang taon. Nalaman din ng mga siyentipiko na ang signal ay nagmula sa galaksya SDSS J0826 plus 5630. Nagsimula ito doon ng panahon ng edad ng universo ay napakabata pa, mga 4.9 bilyong taon. At syempre, nananatili ang pangunahing tanong, may mga matatalinong nilalang na ba noon sa galaksya SDSS J0826 plus 5630 upang makalika ng ganoong signal? O likas ang pinagmulan nito? Hindi laging umaabot sa atin ang mga signal mula sa malalayong sulok ng kalawakan, lalo na kung hindi ito mula sa kalapit na galaksya. Sila ay basta na lang naglalaho sa walang hanggang kalaliman ng universo. Kadalasang galing sa malalakas na pinagmumulan ang mga signal na umaabot sa daigdig gaya ng pagsabog ng supernova o isang pulsar. Isang kawili-wiling pangyayari ang naganap noong 2019. Noon, sa Australia, sa Parkes Observatory, nakatanggap sila ng signal na nagmula sa Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin sa solar system. Sa totoo lang, naitala ang signal sa ilalim ng isang espesyal na programa na ang layunin ay tuklasin ang mga signal na may artipisyal na pinagmulan. Gayunpaman, hindi agad nakuha ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng signal. Ang yugto ng pagproseso na kinabibilangan ng maraming pagsusuri at mga filter ay karaniwang tumatagal ng mahabang panahon. Ito ay kailangan para lumitaw ang datos. Были корректны, чтобы исключить вероятность ошибки. Ang signal ay tinawag na BLC-1. Ang impormasyon tungkol dito ay inilatala noong Disyembre 2020 sa pahayagang British na The Guardian. At hindi ito tamang desisyon dahil hindi pa tapos ang yugto ng verifikasyon. Tinawag din sa publikasyon ang signal bilang technosignature, palatandaan ng pag-iral ng mga sibilisasyong dayuhan. Upang mapatunayan ang teorya, kinakailangan sanang muling maitala ang signal, ngunit hindi ito nangyari. Pagkalipas ng isang taon, gamit ang prinsipyo ni Copernico, natukoy ng mga siyentipiko na hindi palatandaan ng matatalinong nilalang mula sa ibang planeta ang BLC-1. Kumusta ang mga posibleng signal mula sa mga dayuhan ngayon? Sa ngayon, may 8 bagong signal na natuklasan na maaaring nagmumula sa isang sibilisasyong dayuhan. Ang mga natukoy na signal ay isinailalim sa mas detalyadong pagsusuri dahil mas malawak na ngayon ang ating kakayahan para gawin ito. Dahil sa malawakang paggamit ng artificial na intelihensya, natuklasan ang mga technosignature sa lahat ng 8 signal. Ibig sabihin, ang mga signal ay hindi galing sa mundo o sa kilalang pinagmumulan. Kumpiyansa tayo sa impormasyong ito dahil gumamit ang mga siyentipiko ng bagong algorithm para paghiwalayin ang signal mula sa ingay. Ginawa ito para maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon sa BLC-1. Sa proseso ng pag-aaral ng 8 misteryosong signal, naproseso namin ang datos na may laki na 150 terabyte. Nalaman namin na makitid ang bandwidth ng mga signal. Isa itong natatanging katangian ng technosignature. Gayunpaman, may katotohanang nagdudulot ng pagdududa sa teoryang ang signal ay galing sa teknolohiya ng mga dayuhang sibilisasyon. Lahat ng mga signal na ito ay hindi na ulit na naitala. Ibig sabihin, sila ay mga nag-iisang signal lamang. Kung ang mga signal ay nilikha ng teknolohiyang dayuhan, malabong isa lang itong signal. Malaki ang posibilidad na ito ay isang naka-encrypt na mensahe na sunod-sunod ang parehong signal.
Dahil na yon ay mga isang signal lang ang natatanggap natin, mahirap itong ganap na masuri at matukoy ang eksaktong pinagmulan. At muli, napakaraming tanong ang nananatiling walang sagot. Sa hinaharap, ang mga signal mula sa malalayong galaksya ay tutulong malaman natin ang higit pang impormasyon tungkol sa bahagi ng kalawakan na di pa naabot ng pananaliksik. Sa tuwing mas pinapalalim natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga kosmikong signal na hindi alam ang pinagmulan, mas naunawaan natin kung gaano talaga kahiwaga ang bahaging ito ng agam ukol sa kalawakan. Sapat ang mga kwento para makabuo ng 10 sinsyang piksyong nobela. Kahit karamihan na natuklasang signal ay likas, marami pa rin ang umaasang balang araw ay makakatanggap tayo ng signal mula sa sibilisasyong dayuhan. O baka hindi talaga dapat. Baka hindi ito magdulot ng mabuti para sa atin. Dapat ba talaga tayong makipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang planeta? Ano sa tingin mo? May lugar ba sa labas ng daigdig na pwedeng tirahan ng mga susunod na henerasyon? Isa ito sa pinakamahalagang tanong na kinakaharap ng sangkatauhan. Alam mo na siguro ang mga programang naghahanap ng exoplanet na kahawig ng daigdig na posibleng maging bagong tahanan ng tao sa inaharap. Alam mo ba na maaring may ganitong planeta na mas malapit kaysa inaakala natin at nasa loob pa ng ating solar system? At hindi ito tungkol sa Mars. At hindi rin natin ito maaring tawaging planeta dahil isa lamang itong buwan. Ang tinutukoy ko ay si Titan, ang buwan ni Saturn. Ang nag-iisang buwan sa solar system na may makapal na atmosfera at medyo iba-ibang tanawin na may mga ilog at lawa. Ano nga ba ang bagay na ito at bakit ito interesante para sa mga tao sa daigdig? Talaga bang ang kolonisasyon ng Titan ay hindi nakatang-isip kundi isang totoong posibilidad? Ano na nga ba ang alam natin tungkol sa Titan? Sa totoo lang, medyo marami na. Ang Titan ay isa sa mga bagay na kilala na natin sa loob ng maraming siglo. Ang buwan ay natuklasan noong taong 1650 ng Olandes na astronomong si Christian Huygens na na-inspire ng mga eksperimento ni Galileo Galilei. At halos 2 siglo itong nanatiling walang pangalan hanggang sa noong 1847 ay binigyan ito ng pangalan ni John Herschel. Ano nga ba talaga ang mahiwagang buwan na ito ng napakalaking planeta na mas kahawig pa ng isang planeta? Malaki talaga si Titan. Mas malaki siya kaysa kay Mercury pero mas maliit ang masa. Kung ikukumpara si Titan sa buwan, mas malaki siya ng halos 50% sa radius, 30.24 na beses sa volume at 80% na mas mabigat kaysa sa ating buwan. Ang grabidad sa Titan ay P2X mas mahina kaysa sa daigdig. Ang kakaiba kay Titan ay hindi ang laki nito, kundi ang makapal at malawak na atmosfera nito. 4 na beses na mas siksik kaysa sa daigdig at higit 400 kilometro ang kapal. Nasyang dahilan kung bakit si Titan ang nag-iisang buwan sa solar system na may ganito kakapal na atmosfera. Bukod pa rito, ang komposisyon nito ay medyo malapit sa komposisyon ng atmosfera ng daigdig. Dahil ang pangunahing elemento na bumubuo sa atmosfera ni Titan ay nitrogen na may humigit kumulang 75% ng kabuuan nito. Ang unang spacecraft na dumaan malapit kay Titan ay si Pioneer. 11 na ang misyon ay pag-aralan si Saturn, pati na rin si Jupiter. Nangyari ito noong 1979. Pagkalipas ng 1 taon, mas lumapit pa ang Voyager sa buwan. Nakakuha ng ilang mga larawan ang mga spacecraft, ngunit masyadong malabo ang mga ito kaya hindi makita ang anumang detalye. Nagbigay ng kaunting liwanag ang Hubble Telescope tungkol sa itsura ng ibabaw ng Titan noong dekada 90. Ang mga larawang kuha nito ang nagpakita na ang kulay kahel ng buwan ay dulot ng methane smog, kaya't mahirap makita ng malinaw ang anyo ng ibabaw nito. Kung ano ang itsura ng ibabaw ng Titan sa ilalim ng methane na ulap ay nanatiling isang palaisipan sa loob ng maraming taon. Ngunit nagbago ang lahat nang inilunsad ng NASA ang spacecraft na Cassini na ang misyon ay pag-aralan ng Saturn at ang mga buwan nito. May dala ang spacecraft na probe na Huygens at noong ika-14 ng Enero, 2005 matagumpay itong lumapag sa Titan. Ano ang nakita ng mga siyentipiko sa mga larawang natanggap nila mula sa ibabaw? Tunay na kamangha-manghang tanawin ang sumalubong sa kanila.
Ang Titan ay lumito na mas kahawig ng daigdig kaysa sa inaakala. Ito lang sa solar system, bukod sa Earth, ang may ibabaw na natatakpan ng ilog, dagat at lawa. Bukod pa rito, ang siklo ng likido sa Titan ay katulad ng sa daigdig. Sumisingaw ang laman ng mga anyong tubig at bumabalik sa ibabaw bilang presipitasyon. Huwag muna kayo magalak. Kahit nakahawig ng daigdig si Titan, mas naalala mo ang mga nakakatakot na larawan ng post-apocalypse kapag tinitingan mo ito. Tigang at mabatong tanawin, kahel na hamog, at mga ilog na hindi gawa sa tubig kundi sa likidong methane. Methane rin ang bumubuo sa mga ulana, ayon sa mga siyentipiko, bumabagsak sa Titan. Siyempre, walang oxygen sa atmosfera. Pero hindi pa ito ang pinakamasama. Ano ang temperatura sa Titan? Sa kasamaang palad, ito ang pinakahindi angkop para sa tao. Sa ibabaw ng buwan, ang temperatura ay mga 179 degrees Celsius at ito ay sobrang lamig na ang yelo na marami sa Titan ay parang bato ng tigas. Sa ilang lugar, may mga cryovulkan na nagbubuga ng tubig, amonya at metano mula sa kailaliman. Makikita ninyo, napakahirap at delikado para sa tao ang mga kondisyon sa Titan. Kahit na may ilang pagkakahawig ang buwan sa daigdig, siguradong hindi mo gugustuhing mag-empake at lumipat doon bukas ng umaga. Pero bakit nga ba napakaakit ng paggalugad at kolonisasyon ng Titan para sa mga siyentipiko sa daigdig? Baka naman hindi ganon kasama ang kalagayan sa Titan. Anong potensyal ng buwan na ito? Bakit ito mahalaga sa daigdig? Dapat tandaan na si Huygens na lumapag at nagpadala ng mga larawan mula sa Titan ay naging tunay na makinang pang-oras para sa mga tao sa daigdig. Dahil halos magkapareho ang Titan at ang batang daigdig. Halos ganito rin ang ating planeta bago pa nagsimula ang unang organikong buhay dito. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng atmosfera ng daigdig ay hindi rin agad nangyari, kundi dahil sa aktibong photosynthesis. Развивающейся флоры. Noong panahong walang buhay sa daigdig, ibang-iba ang atmosfera nito. Oo, mas malamig sa Titan kaysa sa daigdig, pero posible pa ring mabuo ang unang anyo ng buhay sa mga lawa ng Titan. Maaring lubos na naiba ang mga anyo nito kaysa sa nasa daigdig. Isipin mo kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito para sa mga siyentipiko na sumilip sa ating nakaraan at malutas ang isa sa pinakamalalaking hiwaga ng sansinukob. Pagsisimula ng buhay sa daigdig. Pero ang tanong, purong siyentipikong interes lang ba ang tanging layunin ng sangkatauhan sa Titan? Hindi naman. Mayroon pang mas simple at mas mahahalagang mga layunin tulad ng halimbawa ang pagkuha ng mahalagang gasolina. Ang satellite ay sagana sa mga hydrocarbon na siyang pangunahing panggatong sa daigdig. Sa patuloy na pagkaubos ng yaman ng planeta, isa talaga itong minahan ng yaman. Ang mga ilog at lawa ng methane at ethane sa satellite ay maaaring gawing hilaw na material sa rocket fuel. At ang atmosfera ng Titan, sa kabila ng kakulangan nito, ay may malalaking benepisyo rin. Sa isang banda, ang mababang gravity ay nagpapadali sa paglilipat ng kargamento. Sa kabilang banda, ang atmosfera na halos 4 na beses na mas siksik kaysa sa daigdig ay maaaring epektibo para sa wind power at pag-generate ng kuryente. Ayon sa siyentipikong pagsusuri ng The Space Monitor, posibleng tirahan ng tao ang Titan sa kabila ng mga pagsubok. Maaaring gumawa ng oxygen ng artipisyal at ang mga hydrocarbon ay maaaring gamitin ng kolonya para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang methane, nitrogen at ammonia ay mahusay na hilaw na materyales para sa pataba sa pagtatanim ng halamang pagkain. Maaaring maging sentro ng pandaigdigang ekonomiya ang Titan. Kung sakaling umabot sa mataas na antas ang pag-unlad ng thermonuclear energy, magkakaroon ng malaking pangangailangan sa deuterium at helium. 3 nakakaunti lamang ang reserba sa daigdig, ngunit sagana naman sa Saturn. Maaring gawing isang uri ng sentrong paglilipatan ng karga ang Titan para sa pagkuha at transportasyon ng mga sangkap na ito. Isipin mo na lang kung anong antas ang maaring marating ng sangkatauhan kung magkakaroon tayo ng kakayahang kumuha ng mga kinakailangang yaman mula sa ibang mga planeta. Parang science fiction talaga ito. Natural lang na ang kolonisasyon ng Titan ay naging tema ng maraming likhang sining, pelikula at libro at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa science fiction writers mula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo hanggang ngayon.
Ang ideya na ang posibleng bago nating tahanan ay maaring narito lang sa loob ng solar system at hindi sa malalayong misteryosong exoplanet ay talagang nakakakilig at nagbibigay inspirasyon. Pero ganun lang ba talaga kasimple? Anong hamon ang pwedeng harapin ng mga kolonista? Siyempre, ang unang pumapasok sa isip ay ang mababang temperatura at ang nakalalasong atmosfera na hindi angkop sa paghinga. Kung ang problema ay masusolusyonan ng dome, protective suit at oxygen generation, ang mahinang gravity ay maaaring magdulot pa rin ng masamang epekto sa mga kolonisador. Sa isang banda, mapapadali nito ang pang-araw-araw na buhay at paggalaw, pero sa kabilang banda, kiyak na magdudulot ito ng malalaking problema sa kalusugan. Ang mga kalamnan ay mabilis lalambot at liliit habang hihina rin ang mga buto. Kailangan maglaan ng maraming oras ang mga kolonista sa mabibigat na pisikal na ehersisyo kung hindi ay mabilis silang hihina at tatanda. Paano naman ang tubig? Kailangan natin ito para mabuhay, pero hindi natin pwedeng inumin ang likidong metano. May opinyon na may tubig sa ilalim ng ibabaw ng Titan, pero sobrang alat kaya hindi ito pwede sa tao. Sa teorya, maaring makuha ang tubig mula sa nagyelong-yelo na sagana sa ibabaw ng Titan. Pero para dito, kakailanganin ang pagtatayo ng maraming nuclear reactor. Nakakatakot isipin kung gaano kalaki ang gastos ng mga ganitong eksperimento. Tinataya ni Dr. Robert Bassert na ang misyon sa Titan na binubuo ng 400 katao na may sapat na supply para sa lahat ng pangangailangan sa buhay at tuloy-tuloy na suporta at panustos ay aabot sa $16 bilyong kada taon. Pero ang pinakamalaking hamon ay hindi pera o mga mapagkukunan, kundi ang distansya. Sa kasalukuyang pagunlad ng industriya ng kalawakan, tinatayang 7 taon ang biyahe papuntang Titan, na siyang nagpapahirap ng husto sa misyon ng kolonisasyon dahil ang distansya sa pagitan ng daigdig at Titan ay 1.2 bilyong kilometro. Dahil dito, kahit na mas interesante at mas may potensyal ang Titan, mas mukhang posible sa mga susunod na taon ang kolonisasyon ng Mars na 21 beses na mas malapit kaysa Titan. Masiglang mga siyentipiko at may maraming plano ang mga tao sa daigdig na pag-aralan pa ang Titan sa mga susunod na dekada. Halimbawa, sa 2027, ilulunsad ang misyon na Dragonfly na magpapalapag ng natatanging sasakyang panghimpapawid sa Titan upang maghanap ng bakas ng abiogenesis. Ang abiogenesis ay ang pagbuo ng buhay mula sa walang buhay na materya at pagtukoy ng pinakaangkop na lugar para sa buhay. Dahil 7 taon ang biyahe papuntang Titan, mga 15 taon pa bago natin makita ang resulta ng misyon. Sisikapin ni Hubble na gawing magaan ang paghihintay ninyo. Pansin, nagsasalita at nagpapakita ang Ren TV. Pasensya na, nadala lang kami. Channel pa rin ito ni Hubble. Pero ang paksa ng video natin na yon ay malinaw na may kinalaman sa ufology at mga alamat na pumapalibot sa wad na agham na ito. Malalaman ninyo kung ano ang sex ng mga alien, kung may basehan ang tsura ng panspermia at masasagot ang tanong, nasaan na nga ba silang lahat? Kaya maghanda na kayo ng popcorn at humanap ng matibay na upuan. Magiging matindi ito. Simulan sa huling punto. Isang araw, ang Italianong pisiko na si Enrico Fermi, na siya ring lumikha ng kauna-unahang nuclear reactor sa mundo, ay nagtanong kung bakit sa buong panahon ng pag-iral ng sibilisasyong tao ay hindi pa tayo nakatagpo ng mga alien o nakatanggap ng malinaw na extraterrestrial na radio signal. Ito ay sa kabila ng matitibay na argumentong hitik sa buhay ang universo. Nasaan na ang mga probe mula sa Alpha Centauri? Nasaan na ang mga advanced na shuttle? Nasaan na ang tugon mula sa kanila? Patuloy tayong nagmomo-monologo sa macrocosmos, umaasa sa ekwasyon ni Drake at nagpapadala ng pagbate sa kawalan. Ang pag-asa na makahanap ng katulad natin ang nagtulak sa proyekto ng SETI, isang pandaigdigang paghahanap ng mga sibilisasyon mula sa ibang planeta. Sa loob ng 60 taon, malaking tanong pa rin ang tagumpay ng proyektong ito. Huwag tayong gumaya sa mga sekta tulad ng mga saksi ng mga dayuhan o adventista ng ikapitong planeta. Sa halip, suriin natin ang sitwasyon ng kritikal. Laging nauwi sa kabiguan ang mga pagsubok na patunayan na umiiral ang mga dayuhan, maghanap ng mga palatandaan ng mikroskopikong buhay sa iba pang katawang langit, bigyang kahulugan ang larawan ng dayuhan o i-decode ang mga signal mula sa kalawakan, sa harap ng matinding realidad. Halimbawa, ang signal na wow.
Ito ang pinakakilalang ebidensya sa kasalukuyan ng pag-iral ng mga dayuhan. Ito ay naitala ng radio teleskopyo na malaking tainga noong Agosto 15, 1977. Ang VOW ay isang natatanging kombinasyon ng mga numero at letra, 6 EQUJ5 na itinuring na isang pagtatangka ng isang sibilisasyon na makipag-ugnayan sa mga tagalupa. Pinaniniwala ang galing sa konstelasyon ng Sagittarius ang radio impulse. Ayan, ito na ang totoong patunay. Hindi, lahat yun ay imahinasyon at gawa-gawa lang. Matagal nang pinag-aaralan ng mga astropisiko ang mga mabilis na bugso ng radyo na iniugnay sa pagsabog ng neutron star, pagpulse ng magnetar, pagdaan ng kometa at posibleng aktibidad ng starship. Sa kabila ng pagsubok ng mga astronomo na mahuli muli ang signal na wow, palaging nabibigo ang kanilang mga pagsisikap. Ang karamihan sa mga siyentipiko ay naniniwala na ang tinatawag na radio evidence ng pag-iral ng mga alien ay hindi higit pa sa refleksyon ng mga piraso ng cosmic na basura o isang microwave oven na hindi sinasadyang nabuksan sa bakuran ng obserbatoryo. Ibig sabihin, maling interpretasyon lang ang mga signal at katang-isip lang ang mga alien? Kung ganon, diretsahan na nating itanong, sigurado ba kayong hinanap nyo na talaga sa lahat ng lugar? Sa lahat ng lugar na naabot ng tao mayon. Pero unang-una, ang napiling pangunahing lugar para sa paghahanap ay ang labis ng pinagdusang Mars. Patuloy pa ring nagpapadala ang sangkatahuhan ng mga probe doon na may pagnanais makahanap ng ebidensya ng dating o kasalukuyang buhay. May ilang matiyagang tao, gaya ni Sir Arthur Clarke, Ingles na manunulat at futurista, na sinubukang makita sa pulang planeta ang mga bagay na wala naman talaga roon. Noong 2001, kinuha ng Briton ang larawang ito mula sa NASA website. At iginiit na may masaganang halaman sa Mars na di kayang makita ng mga probe. Tulad ng inaasahan, ang maingay na pahayag ay napatunayang peke. Ang nakikita ninyo sa larawan ay mga buhanginang duni lang na may takip ng nagyelong karbon. At walang kahit sinong Marsianong landscape designer. Mabuti na lang at hindi ginaya ni Clarke si Charles Cross na dati nagmungkahi ng paggawa ng malaking salamin sa daigdig para sunugin ang mensahe sa ibabaw ng Mars. Si matematikong Gauss ay naisipang tamnan ng trigo ang malaking bahagi ng Siberia sa anyong Tatsulok na nagpapakita ng teorema ni Pythagoras para makita raw ng mga Marsiano ang talino ng tao. Sa madaling salita, puro hype lang din dito na walang konkretong resulta. Talaga bang sa buong kasaysayan ng tao, walang totong ebidensya ng presensya o kahit pagtatangkang makipag-ugnayan ng mga alien sa atin? Laktawan na ang mga piramid sa Giza. Saan kaya sila nagtatago? Sa mga dagat sa ilalim ng yelo, mga super earth, mga wormhole o ulap ng madilim na enerhiya? Habang wala pang sagot, balikan natin ang hitsura ng mga humanoid gaya ng tawag sa kanila ng mga self-styled na ufologist. Malaki ang pagkakaiba-iba ng mga impormasyon. Iba-iba ang paglalarawan. May nagsasabing napakatangkad na kahawig ng tao at may nagsasabing berdeng pigmeo na malalaki ang ulo at payat ang katawan. Sa pseudoscience na ufology, tinatawag na gray ang mga dayuhan. Sila ang pinakakaraniwang binabanggit ng mga nakasaksi at madalas lumabas sa mga siyensyang piksyon na pelikula. Ang pinakakilalang salaysay tungkol sa aktibidad ng UFO sa mundo ay lumitaw noong Setyembre 1961. Noong araw na yon, naganap ang kilalang pagdukot ng siglo. Sina Betty at Barney Hill, mag-asawa, ay pauwi ng gabing iyon sakay ng kanilang Chevrolet. Galing sila sa Niagara Falls at masigla silang nag-uusap. Biglang napansin ni Betty ang isang kumikislap na tuldok na walang direksyong gumagalaw sa madilim na langit. Dinukot ng tusong dayuhan ang makasintahan, hinalungkat ang otak ng mga Amerikano at pinalaya rin sila. Nagkaroon ng bangungot si Betty kaya kumonsulta ang mag-asawa sa psychiatrist. Nakakatuwa na ng maiplotismo si Betty, halos magkapareho ang kwento nilang mag-asawa tungkol sa mga dayuhang may hugis peras na ulo na nagsuri sa kanila sa kakaibang silid ng lumilipad na platito. Magandang balita yan! Masama pa rito, halos kapareho ng mga karakter sa telesering sa hangganan ng posible na ipinalabas ilang linggo bago iyon ang paglalarawan sa mga dayuhan. Nagpakita rin si Betty ng pisikal na ebidensya, star map na may markadong pinagmulan ng mga dayuhang nakausap niya. Tama, ikinuwento niya ang itsura ng mapa. Si Marjorie Fish, isang amateur na astronomo, ang bumuo muli ng Star Atlas sa totoong buhay. Mag-ingat sa pangungutya. Para sa mga ufologist, parang Biblia ng Kristiyano ang artipaktong ito.
Sa kahit anong kaso, napag-alaman kalaunan na hindi tumpak ang mapa, hindi maaasahan ang paraan ng regresibong hypnosis at ang mismong insidente ay sobrang hindi kapanipaniwala. Gamitin natin ang ibang paraan ng sikat na linya sa nobela ni Gorky. May kontak nga ba o wala talagang kontak? Kahit kulang ang ebidensya ng sibilisasyong galing ibang planeta, tuloy pa rin ang pag-aaral sa mga teorya ng pinagmula ng tao na kaugnay sa kalawakan. Napunta tayo sa hypothesis ng panspermia na nagsasabing noon pa may naghasik ng buhay sa daigdig. Ibig sabihin, nilikaban ng mga alien ang tao. Bakit hindi? Posible, sabi ng ilang biologo na may bahagi ng ating DNA na hindi mula rito. Ang ideya ng panspermia ay unang inilahad ng pelosopong taga-Athens na si Anaxagoras. Noong una, walang naniwala o sumunod, pero makalipas ang ilang siglo, si Hans Richter naman ang sumuporta sa teorya. Pero heto ang problema. Kahit anong sigasig ng mga siyentipiko sa paghahanap ng bining ito sa meteorite, palaging bigo sila. Minsan mali ang interpretasyon sa natagpuan o lumalabas na ang microorganismo ay galing din sa Earth. Ibig sabihin, palpak din dito. Bilang panghimagas, pag-usapan natin ang pinakamainit na paksang ipinangako sa simula ng video, ang pakikipagtalik sa mga nilalang na alien. Kung totoo nga marami ang alien sa Earth ayon sa mga nakakita, logical na isipin na posible tayong mas mapalapit sa kanila. Noong 1930 may natuklasang bungo na may kakaibang anyo sa teritoryo ng Mexico. Sabi ng mga ufologist at taga-suporta ng alien conspiracy theory, ang bungo ay mula raw sa anak ng tao at alien. Ganun ang nangyari. Madalas idinagdag ng mga nahihiyang wad na siyentipiko na maaring walang mainit na pagmamahalan dahil halos tiyak na may teknolohiya ang nilalang mula sa ibang planeta para sa genetic na pakikialam kahit malayo sila. Sa anumang kaso, makalipas ang ilang panahon, mga tunay na siyentipiko naman. Sa pagsusuri ng mitochondrial DNA mula sa buto ng dayuhang sanggol, natukoy ng mga siyentipiko na ang bungo ay sa isang batang may malubhang hydrocephalus. Tapos na yata, pero saan pa ito pupunta? Para hindi mawala ang tiwala ninyo sa sangkatauhan at talino nito, hindi na lang namin ilalahad kung ilan ang naniniwalang dinukot sila ng alien para sa sexual na eksperimento. Sa madaling salita mga kaibigan, habang ginagawa ang video na ito, walang ni isang alien ang nagprotesta, pinasinungalingan ang mga kasinungalingan namin o nag-alok maging consultant, kaya malungkot naming napagpasyahan, sobra ang sabi-sabi tungkol sa Zone 51. Hinihintay namin ang inyong like, komento at subscription. Pindutin ang kampanilya para hindi ma-miss ang mahalaga. Real talk.